kanina. Ang init, sobra. Nakita nyo yung mga supporter. Ang dami nila kanina. Kundi nandito din po si Secretary Albusi. At siyempre, ang kaibigan ng masa akma kay Duterte, National President Kan Nene Amago, Manila President Ronnie Liwanag. Nandiyan ba kayo? Manila Chapter. Yan. Okay. Sige, pasimulan na natin. Nandiyan ba yung mga ACTS OFW party list? Yan, alam ko mga kaibigan mo lang dyan. At kanina pa kayo nakangiti dyan. Ang sarap naman pagmasdan ng inyong mga ngiti. At siyempre, ang inyong bidang-bida ngayong congressman na kasama. Sino? Tawa kayo dyan. Tawagin na natin sa itablado. Dapat nanggagaling dito ang pinakamalakas na palakpak, ha? Tatawagin na natin sa itablado si Congressman John Bertin! Dahil gusto natin tuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya pa kayo! Bakit po nandito lahat ng pamilya ng mga OFW? Dahil sa napakatagal na panahon ay hindi natin naramdaman na may presidente na may puso at malasakit sa ating mga OFW. Last year, mahigit sa 20,000 pinauwi ng ating mahal na presidente, mga nawalan ng trabaho. Wala nang talimbala sa mga airport ngayon kasi lahat ng bala ay nasa mga katawan na ng mga adik at lahat ng mga drug dealers. Kaya po, wag na po tayo matakot ngayon dahil natanggal na natin ang talimbala. Ituloy-tuloy natin, wag nating hahayaan na sirain ang pagmamahal at malasakit ng ating mahal na Tatay Digong. Kaya po lahat ng pamilya, lahat ng leaders ng mga OFW, ganun na rin po ang mga pribadong sektor, ang mga kasama ko sa gobyerno, nandito po tayong lahat upang sumuporta. Magmula po sa Kongreso, pagpasa ng budget, very unprecedented na naipasa ang budget ng less than 2 weeks dahil gusto natin suportahan ang build program ng ating mahal na Presidente. Muli po, isulong natin ang patuloy na pagmamahal sa ating Presidente Duterte, Tatay Digong. Isang napakalakas na Duterte! 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 Maraming salamat po. Hanggang mamayang madaling araw pa tayo rito para ipakita sa buong Pilipinas na mahal natin at sinusuportahan natin ang ating mahal na Presidente. Mabuhay ang mga bansang Pilipinas! Mabuhay ang ating Presidente Duterte! Mabuhay ang mga OFW at pamilya nila! Mabuhay ang pribadong sektor! Salamat po sa inyo! Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Congressman, ano ba yung ACTS OFW party list? Ito po ay Alliance of Communities and Transportations and Services para sa mga OFW. Ito po ay nagre-representa ang long representative ng mga OFW sa Kongreso upang hindi palawagin ang pag-a-approach ng ating mga kasamahan, kundi i-develop na matulungan natin ang ating gobyerno at masuportahan po ang ating build program at dito na po tayo magtrabaho lahat. Para po ito sa mga mahal kong OFW na mga magka-abroad bilang isang kasambahay. Nandiyan po ang gobyerno para protektahan kayo, ang Department of Labor, ang POEA, ang Private Recruitment Agency Group. Nagpapasalamat tayo sa pakikipag-partner nila sa pakikipaglaban sa inyo. At nandito po tayo. Bakit nga ba natin binigyan ng 1,000 ang Commission of Human Rights?
dahil po ang karapatan at mandato nila ay protektahan hindi lamang ang karapatan pantao nang nandito sa Pilipinas, ngunit pati lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ilan po ang mga namamaltrato, ngunit hindi natin sila nadirinig. Kaya panahon na rin po at para baguhin ang liderato ng ating Commission on Human Rights. At salamat na rin sa akin sa mga kasamahan sa Kongreso at binigyan po ulit ng budget upang may pagpatuloy at baguhin nila ang kanilang sistema. Maraming salamat sa lahat ng pamilyang OFW. Mabuhay po ang lahat. Nakalive ka? Maraming salamat, Congressman John! Palakpakan naman natin! Ay, magingay tayo Quezon City Delegates organized by Vice Mayor Joy Belmonte! Nandito na rin San Jose del Monte, Bulacan. 500 daw sila dito ngayon! Iparamdam nyo nga ang 500 ninyo! San Jose del Monte, Bulacan! Mayor Arthur Robes and Congresswoman Rita Robes and Council! Maraming salamat. Tawagin na natin sa entablado ang isa pa magsasalita. Alam niyo po, hindi po kami nag-aasa. Siyempre gagawa na naman nila ng issue yan dahil mga lagat siyempre ng gobyerno nandito ngayon sa entablado. Pero yun po, hindi po pangkaraniwan yan. Ginagawa lang po namin yan dahil itong mga alagad ng gobyerno na ito ay naniniwala talaga sa ipinaglalaban ng administrasyong Duterte. At ang ipinaglalaban ninyo! Palakpakan natin si Asek RJ Echeverry from the ILG. Pag sinabi kong okay, pakisabing alright. At pag sinabi kong alright, okay. Gusto ko lang malaman kung buhay na buhay pa rin ang diwa natin ngayong umaga, ngayong hapon ito. Are you still okay? Naku, medyo mahina-hina para sa ating presidente. Are you still okay? Are you still alright? Palakpakan po natin ang Republika ng Pilipinas! Gusto ko muna magsalita pero pagbibigyan ko po ang isang mamamayan ng Caloocan. Alam niyo po mga taga-Caloocan, itong issue ng pangarap na kung saan ang Pangarap Village sa Caloocan ay nanganganib na matanggal lahat ng tao dahil sa pagmamayari ng Araneta na kamag-anak ni Mar Rojas. Ngayon po, pinipilit tanggalin lahat ng mga tao doon. Kasama po namin ngayon, naipit lang dyan, sa bandang dyan, ang mga taga-pangarap. Pero mamaya po, pagsasalitain po namin. Ang hiling lang ng mga mamamayan ng mga taga-pangarap, huwag sila paalisin ni Araneta. Tratuin naman sila bilang tao at bigyan ng tahanan na nararapat sa kanila dahil may mga titulo sila at hindi sila hayop para ganun-ganunin lang. Tama po ba mga kasama? Ang mga mamamayan natin sa Caloocan sa Pangarap Village, matagal na ang pinaglalaban ito. Panahon pa ng aking ama at sa panahon ngayon, ganun pa rin, pinaglalaban pa rin sila. Huwag naman silang tratuhin parang mga hayop. Pagbigyan, patirahin ang mamamayan ng pangarap doon. Nakikiusap ako sa mga taga-Araneta na kamag-anak ko ng dating DILG Secretary Mar Rojas. Pagbigyan nyo naman ang mga mamamayan ng pangarap. Mamamayan ng pangarap, alam ko, kayo nanalo dyan sa lupang yan. Pero balang araw ang Korte Suprema magsasabi na ang lupang yan ay tunay na pagmamayari ng gobyerno at kailangan ipamigay sa mga taong bayan ng pangarap at wala kayong karapatan para paalisin yan dahil yan po ay para sa mamamayan ng Caloocan. Hindi po kami makakapayag na sa darating na panahon itong mamamayan po natin sa pangarap, mga tao po natin na yan dahil sa mga Araneta, dahil kay Araneta lang, ganun lang po ba yun? Dadaanin sa pera, kukunin lahat ng lupang yan? Hindi po pwede ibahagi ang lupang yan para sa mamamayan ng pangarap. Nandito na ba yung mga kasama natin sa pangarap? Nandito na ba? Okay. Ikalawa, sumang-ayon po kayo o hindi
Ako'y taga-Caloocan at ako noon na magsasabi sa inyo, sa lungsod Caloocan po, sa kasalukuyan, sa panahon ni Pangulong Duterte, masasabi ko, ang kapayapaan nananatili sa ating lipunan. Ngayon po, medyo takot na ang mga adik at puset lumabas. Nagbabago na sila at nagbibigay ng intensyon makiisa sa drug community-based rehabilitation kasama ng simbahan. Huwag mo sana sabihin sa Caloocan maraming patayan. Oo, maraming patayan dahil pinipilit po natin linisin ang ating lipunan. Pero hindi nangangahulugan. Lahat ay may extrajudicial killing. Sa katunayan, may napatay na isang pulis Caloocan. Sa isang operasyon, may napatay na isang pulis Caloocan na binisita po namin. Huwag naman po lahatin. At pinipilit po natin mabago ang